Hello Libra, ito yung reading mo for December 15 to 21. But then again, this is a timeless reading din. So kahit kailan naman makarating sa iyo itong reading as long as natagpuan ka nitong aking reading. Lahat naman ng mga readings ko sa channel ko guys ay puro timeless reading. Pasensya na Libra kung medyo natagalan bago ko na-continue yung pagbabasa ko. Nauna yung ibang signs kasi hindi maganda yung katawan ko ng mga nakaraan. Actually, pinilit ko lang mag-read, no? So, yan. Maraming salamat pala sa mga patuloy na sumusuporta, sumusubaybay. Grateful po ako. Malaking tulong po yung lahat ng nag-like, follow, subscribe, shares, comments, mga nag-a-avail ng membership, subscription, private readings, pati na rin yung mga nagbibigay ng super thanks, stars, at saka yung mga hindi nag-i-skip ng mga ads or commercials sa mga videos ko. Pagdating sa private reading, tignan nyo na lang yung nakalagay sa description kung paano or yung pinakadulo. By the way guys, palagi po akong busy so hindi po ako makakasagot agad sa mga private messages ninyo sa aking official FB page, no? Ayan, at saka punuan po lagi yung private readings ko kaya huwag kayong magtaka kung hindi kayo ma-accommodate agad-agad, no? Kasi tinitignan ko pa, especially December ngayon, holidays. So, hindi pa ako sure hanggang kailan ako tatanggap ng reading. Pero, syempre naman, hindi na ako magtatanggap ng reading bago mag-Christmas. Para naman makapag-spend ako ng time sa pamilya ko, Libra. Okay? So, yan. Tingnan na natin. Uy, may Taurus energy, oh. Kung may Taurus ka na makakadeal itong mga araw na to, may Taurus sa paligid. Oh, betrayal card. Oho. I hope hindi si Taurus tong Tridor Libra. Pero it could be another person, kung sino man ito. Sa may betrayal sa paligid, may temptation, may danger. Alam nyo naman yung mga associations with pagdating sa Pilipino kung ano yung meaning ng simbolismo ng ahas, no? Sabihin, kinumpetensya ka, inagawang ka, tinraidor ka, yung tipong maganda yung pinakita mo pero sa huli tinuklaw ka pa rin ng ahas, di ba? Yun eh. It could be temptation, mga patibong ganyan. So, be careful na mag-fall ka sa mga traps or temptations. Or maging aware ka kung sino yung totoo or hindi sa paligid mo, Libra. Oh. Pero si Taurus kasing katabi niyan. So, pwedeng iba sa inyo. Baka si Taurus yung gumagawa sa iyo ng mga ganyan Libra na hindi mo inaakala pero ibibetray ka. Ako, mag-ingat Libra. Accident. May nakabasag dito. Mag-ingat sa sharp objects. Mag-ingat na masugatan. Mag-ingat sa mga accidents. Kung out and about ka, bumabiyahe ka, lumalabas ka, or kahit hindi, kahit nasa loob ka ng kwarto mo, bahay mo, depende naman kasi yan. Ibig lang sabihin nito, pwedeng may mga, kung hindi naman ito literal na disgrasya guys, pwedeng ibig lang sabihin nito yung mga sablay, casualties ba? Alam mo yun? O yung mga hindi inaasahan na pumalpak, gano'n. Hindi maganda yung kinalabasan. Ay, may matatanggap ka daw inheritance. Libra, yung mga iba sa inyo. Hindi ito lahat for sure makakatugma, ha? Pero iba may matatanggap kayo, pamana o ano man itong bagay na ipapasa sa inyo. O, diba? It could be money, it could be property, or kahit gamit na minana mo o ibinigay sa'yo, pinasa sa'yo. O pwede rin namang hindi material to, like obligation na minana mo. Maraming pwedeng maipasa sa atin, maraming pwedeng ipamana, hindi lang naman, o baka education, or
Sabi ko nga, pwedeng hindi solid. Hindi pwedeng hindi rin siya material. Pwedeng ibang bagay. Ruins talaga, Libra. May mga ano dito. Guguho. May mga masisira. May mga magka-crumble. May mga papalpak. Deterioration. Pagbagsak. Ano ba to? Ang daming, pwedeng failure, loss. Defeat. Ano kaya to, Libra? Pero marami. So, mag-ingat ka na lang kasi parang ang daming mga gumuguho, bumabagsak dyan, nasisira na energy. Okay? Dami yung mga na damage, no? Parang ganun. Pa natin. Kumbaga, may tendency na may mga disaster. Yan, sabihin natin. Parang mga disaster. Kumbaga, halimbawa, may ginawa kang project, tapos sumablay, ang daming palpak, no? Alam mo yun, or halimbawa, may negosyo ka na food, nagluluto ka, tapos nasayang, alam mo yun, nasayang yung pinuhunan mo kasi naruin yung niluluto mo or binibake mo, pwedeng mga ganun. Okay? Mga ganung eksena, Libra. Yan natin. Pero kasi parang may mga gamit na nahulog or nasira dyan, nabasag. Mag-ingat sa mga bubog, yung mga fragile, yung mga pwedeng mabasag. The work you put in is paying off, Libra. So, ibig sabihin, magandang sign to. Dahil lahat ng pagod mo, pinaghirapan mo, hindi yan mapuput in vain. Ibig sabihin, may magandang pupuntahan yan. Hindi masasayang ang pinagpaguran. At actually, nagmamanifest na. No? Na nakikita mo na yung mga signs na yung mga pinaghirapan mo, andyan na yung mga bunga or results na magaganda. Okay. This situation will result in bad karma. Okay, nako. So, maaaring iba sa inyo kung meron kayong mga hindi magandang nagawa, Libra. Ayun yung magre-result ng bad karma. So, ano nga to? Cause and effect. Parang justice card. Kumbaga, kung ano yung itinanim mo, yun yung aanihin. And, syempre, syempre, yung magagandang ginawa mo dito, yun yung magpe-pay off. Pero kung hindi rin maganda yung ginawa mo, magpe-pay off pa rin naman yung Libra, no? Hindi lang naman yung maganda. Siyempre, aanihin mo pa rin whatever itong ginagawa mo sa katawan mo man yan or sa ibang bagay. For example, puro ka trabaho, wala ka ng pahinga. Kaya kang puyat, tas di mo na naasikaso yung health mo. O, pwede kong magbayad yung katawan mo doon. Example ko lang yun. Like me, ganun ako eh. Abusuin yung katawan, and then, tapos, one day, okay, I don't feel well. Yun yung mga ganun tipo. Pero ito kasi bad karma eh. Pwedeng yung iba sa inyo mas malalim. Ibang bagay yan. A few days, Libra, yan na nga yung manifestations dito. So, mga susunod na araw, expect mo na yan. Kung ano man itong mga positive or negative na mga stated dito sa iyong cards. So, yun yung mga expect mo na mga few days. Taking a break will allow you to recharge, Libra. Energy ko to. Kailangan ko magpahinga at yung mga ibang Libra dyan, no? Kailangan nyo mag-take a break. Health break man to o kung ano man, tantanan nyo muna yung bagay na yan. Magpahinga ka muna, magbakasyon ka muna, mag-lie low, mag-recharge, no? Ayan yun. Not enough energy. Yung iba talaga dito, low bat na eh. May binabanggit about pagre-recharge, Libra. Punuin mo muna yung baterya mo bago ka sumabak uli. Siguraduhin na muna na okay ka. Secured yung health mo. Or wallet mo, kung budget man yan. Kasi parang may pagre-recharge, no? Ano pa?
Pwedeng iba kasi wala kayong sapat na lakas, energy para i-carry out itong gagawin nyo, itong kailangan nyong gawin. Task man yan, trabaho man yan, or whatever. Okay? Kasi nga pwedeng drained kayo. So, kailangan nyo munang ayusin yung sarili ninyo. Lagaan nyo muna, i-replenish nyo. Spirit heard your voice and prayer. So, ayan, mukhang merong answered prayer na parating sa iyo, Libra. Ganda naman ng mensahe na yan. If you're praying for something, hoping for something, pinagdarasal mo, specific, ayan, malamang narinig ng langit yung ipinagdarasal mo at yun yung maaaring ma-receive mo, ano? Nan pa natin. Love life mo naman, Libra. Understanding, time, gossip, habits. Nako. Ito pwedeng energy mo, energy ng person mo, ha. Hindi ko kontrolado ano yung mag-resonate sa inyo dyan. Kayo rin ang nakakaalam ng love story ninyo. Siguro mas makakatulong sa relationship nyo kung hindi nyo iintindihin yung mga sinasabi ng iba, panghuhusga man yan, panonulsol, mga chismis man yan, impluensya ng iba. Kasi parang may mga third party dito, ibig sabihin yung mga tao na nakaka-affect sa inyong dalawa. Kasi meron ditong, ewan ko kung sino sa inyo na very conscious about ano yung sasabihin ng ibang tao, opinion ng ibang tao, which is, actually wala namang ambag unless yung tao na yun malapit na malapit sa'yo, kadugo mo na may malasakit sa'yo at mapagkakatiwalaan mo. Okay, kayo kasi ang mas nakakaalam sa isa't isa eh. Unless may mga nalalaman yung mga tao na yan na hindi mo nalalaman about your person. Pero ang tanong is, gaano ba ka-legit or ka-reliable para magtiwala ka doon sa isusulsol nila, isusumbong o sasabihin nila sa'yo. Whether ikaw yan o yung person mo. Okay, I think there is a need na bigyan ng time yung isa't isa. Sorry guys, may nahulog dito. Bigyan nyo muna ng time, let it sink in or hiyaan nyo muna. Take a break nga, Libra siguro. Kasi parang may nape-pressure dito, baka hindi ko na magawa to or baka huli na ang lahat. May ganyang energy dito, whether nanggagaling sa'yo yan o sa person mo. Pero nakikita ko is meron ditong pag-unawa eh. Pag-unawa sa side ng bawat isa. Okay? So, dapat instead na mag-rely lagi doon sa sinasabi ng iba, ikaw mismo, figure out mo sa sarili mo yung side ng story nitong person mo or vice versa. Kung ikaw yung dapat niyang kung siya man yung dapat gumawa nun sa'yo. Okay? Parang meron ditong parang naku-hopeless feeling, okay. Hindi alam, hindi sure kung magbabago pa ba? Magbabago pa ba tong person na to? Magbabago pa ba yung takbo ng relationship ninyo? Yeah, meron pa bang i-improve ito? Parang ganun. Kasi parang may mga bad habits din dito. Siguro yun yung isa sa mga toxic na factor. Bakit nagkakaganyan yung relationship nyo? Could be lack of understanding. Kasi pwedeng may mga issues and then instead na harapin ninyo pareho yon or wag nyong hayaan yung ibang tao to decide for your relationship or manghusga, makinig doon sa mga sulsul na yun nga yung sinasabi ko kanina. So yan, kayo rin naman nang aayos ng relationship ninyo. At hindi rin naman sila yung pakikisamahan mo, aasawahin mo, kundi yung jowa mo or yung asawa mo, Libra. Minsan yung mga in-laws pakialamera. Sorry Pero ang naman kasi, hindi naman yung in-laws mo ang aasawahin mo.
Although tama yun kasi pag nakasal ka na doon, family ng jowa mo, family mo na rin yun. Pero kayong dalawa kasi, dapat kayo ay, ewan ko mahirap explain, pero alam na ng mga mag-aasawa yan. So sinasabi ko lang, nababanggit ko lang. Minsan kasi may mga in-laws na pakialamero sila, nag-i-interfere sila. Kumbaga lumalagpas sila doon sa pangingialam nila doon sa mag-asawa or mag-jowa. Okay? May tamang time na mag-i-intervene. Meron ding time na hindi sila dapat nangingialam. Kumbaga, dapat alam pareho yung boundaries. Yun lang yung ibig ko sabihin dyan. No? At ikaw naman ay may sariling bait. Alam mo naman kung ano yung sa tama or mali. Sa tingin ko naman Libra, kasi Libra ka, no? You are known for pagiging just sa iyong mga kumbaga you are known for pagiging patas sa iyong judgment na wala kang kinikilingan. Okay? So, pagdating sa mga signs na meron dito, meron kang Aquarius, meron kang Scorpio, Pisces, Capricorn, Libra, and Virgo. May energy talaga ng betrayal dito, Libra. It shows dito sa iyong betrayal card and Seven of Swords. Alam mo, duwag tong tao na to, Libra, kung titirahin ka man neto. Patraidor, patalikod. Walang yagba yan. Kasi patalikod siya tumira. Panakaw. Kaya lang, syempre, yun yung mga mahirap kalaban, di ba? Yung mga traidor. O whether tao yan o situation, o like halimbawa, sakit na traidor, hindi lang naman tao eh. Sinabi ko naman sa'yo, ito kanina, hindi na naman ito tao. Pwede rin naman yung ibang bagay. Halimbawa, may mga sakit na walang sintomas. Wala kang nararamdaman. Akala mo, okay ka lang, kamukat-mukat mo, uy, may ganun pala. Diba? Minsan kasi walang signs eh, pero ang ano lang doon, dapat malakas yung intuition mo. Diba? Yung pakiramdam mo. So, whether tao itong kinakadil mo or hindi. Libra, you have to be careful, you have to be vigilant. Yes, pero malakas talaga energy ng betrayal dito. Merong may tao na may false mask or plastic. Hindi totoo, may tinatago. Ayan. Five of Cups, meron talaga mga losses dito. Damage, disaster, Libra. So, maging aware ka na lang. Yung kung negosyo yan, pwedeng talo, pwedeng lugi. Pwedeng may nawala, ganyan-ganyan. Alam mo, pag sinabing lugi, hindi nababalik eh. Diba? Ayun yun eh. Kumbaga. So, yan. Emotional man to, sa negosyo man or whatever, may Five of Cups energy kasi there is energy ng loss. Or sabihin natin pagiging hindi makaget over doon sa bagay na nawala. Nasayang, parang gano'n. Okay, so maybe may emotions na ng regret, hindi makapaniwala, hindi matanggap agad, yung mga gano'n. Eight of Cups, so merong energy dito ng pagiging denial, Libra. Yung tipong hindi matanggap yung mga bagay-bagay. Yan nga yung sinasabi ko sa Five of Cups eh. Or refusing to see. Ini-ignore kahit nandyan na yung mga signs. It could be faking feelings. May binabanggit dito about faking your feelings. Or hinahide mo yung feelings mo. Or dinideny mo. Ayan, pwedeng ganun eh. Pwedeng a person who is denying kung ano talaga yung nararamdaman niya. Okay. Whether ikaw yan yung person na nakadil mo. Pwedeng kung ikaw yan, pero kung hindi ikaw, pwedeng si Pisces. Three of Coins, matuto ka raw sa mga past mistakes mo, Libra. Kasi mukhang may tendency ka na namang umulit dito. Hindi ka pa ba nadala, Libra? Not learning from past mistakes. So, ayan dito, Five of Cups, may mistake ka na nga dyan. May mistake ka na nga rin dito sa Eight of Cups mo. May mistake ka pa sa Three of Coins mo. Siguro naman dapat ngayon nagtanda ka na, Libra, no? Pwede nyo naman yung nire-remind sa'yo ng bara mo. Okay? Put the past behind. At kung magkamali ka man doon, leksyon na yun. Siguro huwag mo nang hayaan na
maulit-uli yung mga ganong mistakes. No? Kumbaga, mas wise ka na dapat ngayon eh. Okay, maybe may person dito na wala siyang interest. Pwedeng ikaw yan, yung person na nakakadil mo, hindi siya ganun ka-invested or ka-committed. Or may mga situations, Libra, wherein supposed to be teamwork kayo dyan, nagtutulungan kayo, pero parang you're doing all the work. So, pwedeng may situation dito na or may mga matters na kailangan ikaw yung gagawa mag-isa, or nag-expect ka ng teamwork pero wala kang makuhang teamwork, no? Kaya siguro, pwedeng may failure dahil ganun. Mga samahan na hindi nagwo-work, yan, mga partnerships, sa ano man to, sa personal man ito or sa business or sa trabaho mo. Pagdating dito sa iyong Two of Swords, mga decisions na kailangan mong gawin, Libra, itong mga susunod na araw. Pay attention sa mga red flags, Libra. May mga red flags talaga dito, lalo na may dalawang card ka rin ng danger, traidor, accidents, ruins, no? Ingat ka, parang very disturbing or troubled yung mga cards mo rito. Ang daming, pwedeng may mga casualties dyan eh. So, nakita ko lang dito, kailangan mo sigurong i-weigh yung mga options mo, timbangin mo mabuti, pagsipan mo ng mabuti. Kasi may mga importanteng decision na kailangan gawin, pero may warning and red flag, so mag-ingat ka talaga. Sa bottom ng deck mo naman, okay, paglaban mo yung yung kapakanan mo, Libra. Alam mo yung worth mo, alam mo yung mga prinsipyo mo, alam mo yung kung kailan mo dapat ipaglaban yung nararapat na para sa iyo. Okay, so ito yun, paninindigan or pakikipaglaban para sa sarili. Stand up for what you deserve or what you believe. You are enough, just in case, Libra. Words of encouragement from the Nine of Coins reverse, na baka kasi iniisip mo na hindi ka worth it, hindi ka deserving, well, nagkakamali ka, so you are enough. Ayan, Libra, sana makatulong sa'yo itong reading. Take care, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.